You are what you eat, ika nga nila. Kaya naman ang ating mga kapuso, kanya-kanyang dieta. Gaya ng 39-year-old na si Chinky na nag-diet para maging fit and healthy. Ang problema, ang kanyang diet, muntik nang maging diet. Sa kanya kasing pagbabawas ng timbang, kamuntikan na raw siyang mamatay. 9 days akong nakoma doon. Doon, ilang beses din akong na-revive. 2015 nang ma-diagnose ng type 2 diabetes si Chinky. Simula noon, naging mapili na raw siya sa pagkain. At sa kagustuhang mabantayan ang kanyang kalusugan, naghanap siya ng diet plan. Yung diet na ginawa ko before, hindi ako nag-take ng kahit anong may sugar and kahit anong may carbohydrates. Base sa sarili niyang research, ang kanyang napili, no sugar, no carbs. Dahil sa ginawang no sugar, no carbs na diet sa loob ng 6 na buwan, nabawasan naman ang timbang si Chinky. Medyo overweight kasi ako noon eh. Mabilis siya kasi ilang weeks pa lang, talagang bababa agad yung timbang mo doon. Pero ang inakalang successful diet plan, nauwi pa sa trahedya. Gumising na lang ako ng isang araw nang sobrang masakit talaga yung ulo ko. Tapos nagsusuka ako. Tanghali, hindi ko na siya kinaya. Dinala na ako sa hospital. So akala lang namin nun is parang dehydration or food poisoning. Mula Batangas, isinugod si Chinky sa isang ospital sa Metro Manila. Parang kinabukasan, may kailangan gawin sa akin na test. So, kailangan naka-fasting ako. So, hindi ako pwede bilang ng tubig. Pero, ang natatandaan ko lang nun is hanggang nung madaling araw lang yun. Na talagang ilang natatandaan ko, uhaw na uhaw ako. Tapos, after nun, wala na. Nakoma na ako nung tanghali. 9 na araw na nakomatose si Chinky sa ICU. Ilang beses din akong na-revive. Umabot yata ng apat na revive yon. Tapos, syempre na-intubate din ako. So, yun. And then, after na-intubate, nung kailangan siyang tanggalin, kinailangan ko namang magkaroon ng tracheostomy. Kaya may ganito ako sa leg kasi hindi ako makahinga ng mag-isa. Nagkaroon na pala siya ng diabetic ketoacidosis o DKA na isang komplikasyon ng diabetes. Sinabayan pa ng sepsis, pneumonia at intracerebral hemorrhage. Ang diabetic ketoacidosis ay isa sa mga kinakatakutang komplikasyon ng diabetes. Ito ay isang kondisyon kung saan labis-labis yung taas ng blood sugar ng mga pasyente. Ang karaniwang sintomas ng diabetic ketoacidosis ay madalas na pagkauhaw at pag-ihi. Kapag hindi na agapan, pwede pang makaramdam ng pagkahingal, sakit ng ulo, paninigas at pagsakit ng kalamnan, pati na pananakit ng tiyan at pagsusuka. Usually, nanggagaling yun dahil ang pasyente kakatiting na lang yung insulin sa katawan. Pag nagsama-sama, yung mataas na blood sugar, dehydration, build up ng acid sa katawan, yun ang nagkukos ng diabetic ketoacidosis. Mga kapuso, life-threatening ang sakit na DKA. Ang pagkakaroon kasi ng high levels ng ketones ay posibleng makalason sa ating katawan. Kaya mahalaga ang regular na pagkonsulta para mabantayan syempre yung ating mga sintomas. Yung ketones, ito yung parang chemical sa body na parang byproduct pag sobra-sobra yung breakdown ng fat sa katawan. Pag excessive or labis-labis ang pag-breakdown ng fat sa katawan, dumadami yung production ng ketones sa katawan. Sa kaso ni Chinky, dahil wala ng glucose sa kanyang katawan, nagsimula ng i-process ng kanyang katawan ang fats para maging enerhiya. Dahil dito, tumaas ang produksyon ng ketones at naging acidic ang dugo. Ayon sa eksperto, ang mga taong may type 1 diabetes ang madalas na nagkakaroon ng diabetic ketoacidosis. Pero alam niyo bang pwede ring mag-develop ang komplikasyon na ito sa mga may type 2 diabetes? Ang DKA, hindi lang naman siya exclusive lang. Sa type 1, in the past, mataas ang mortality rate ng diabetic ketoacidosis. Siguro I would say mga 80 to 90%. Pero ngayon, since mataas na yung awareness, lalo na sa mga doktor, with regards to DKA,
madali nang na-identify at the emergency room level, madali na ring natitreat. Sa datos ng International Diabetes Federation, nasa 4.3 milyong katao na ang may diabetes sa bansa. Kaya ang tanong ng marami, ano nga ba ang tamang dieta para sa taong may diabetes? Importante lang actually is balanced diet. Konting carbohydrates, little fats, may protein ka, and syempre maraming gulay. Pag gumawa sila ng plato nila, yung kalahati nun, punuin nila ng gulay. Ang pinakagusto natin yung mga proteins galing sa halaman. So ano bang mga halimbawa nun? Munggo, that's rich in protein. Tofu, tokwa, mga plant-based protein yan. Magaganda yan para sa mga pasyenteng may diabetes. And also, isda. 1/4 of their plate, kanin, tinapay, noodles, carbohydrates. Ideally, mga carbohydrates na rich in fiber. Teka lang, Doc, bawal nga ba ang pagkain ng kanin sa mga may diabetes? Hindi natin kalaban ang kanin sa diabetes. Ang kalaban natin is maraming kanin. Just the right amount of carbohydrates, pwede pa rin in patients, pwede pa rin maka-achieve ng magandang glucose control. Hindi din po bawal ang fruit sa mga pasyenteng may diabetes, no? They can actually eat fruit kasi maganda sa fruits, natural sugars. Dagdag pa ni Doc, ang mga dapat daw iwasan, pag-inom ng soft drinks at alak, pati na paninigarilyo. Paalala naman ni Doc Ana sa mga may diabetes na gustong sumubok ng diet plan, mahalagang magpakonsulta muna sa doktor. Important talaga that they receive nutritional counseling at least once in their life, especially sa mga pasyenteng may diabetes, para malaman nila kung ano yung klase ng food at gaano kadaming food ang kakainin nila per meal. Samantala, pagkatapos ng mahigit isang buwan sa ospital, nakalabas na si Chinky. Unti-unti na rin bumalik ang lakas niya. Itinigil na rin niya ang ginawang diet plan. Kaya from no carbs, no sugar, balancing carbs na raw at balancing sugar. Binago ko nga is, syempre una-una sa pagkain. Totally iniwasan ko yung mga pwedeng iwasan na pagkain, hindi lang yung matatamis. Aminado si Chinky na tumigil siya sa pag-inom ng maintenance bago ma-ospital. Nalaman kong diabetic ako, parang naggamot ako noon, pero hindi ganun katagal. Kaya ngayon, lesson learned na raw ang nangyari. Gamot talaga, importante. So kung ano yung mga nakareseta, kailangan yun yung iti-take ko. And may regular check-up na ako ngayon. Paalala niya naman sa mga kapwa niya lumalaban sa sakit na diabetes. Kung magda-diet talaga tayo, kailangan mag-consult tayo sa mga doktor or sa mga nutritionists, dietitians, kasi hindi natin pwedeng gayahin kung ano yung nakikita lang natin sa iba kasi maaaring sa iba umi-effect yun. Pero hindi kasi lahat ng diet ay para sa lahat ng tao. Mga kapuso, hindi basta-basta ang pagda-diet. Kailangan pa ring akma ito sa kondisyon ng iyong katawan. Magpakonsulta muna sa espesyalista para ang diet na inaasam masigurong epektibo at hindi maglalagay sa inyong buhay sa peligro.